Di lang ka na mahitungod sa pagpanapaw. Naglangkob ka na mahitungod sa inibang panghilawas. Dili lang sa pagpanapaw nga to sa laing na naanay asawa, kundi ang imong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw may sibo kayo sa kagustuhan sa Dios mahitungod sa panghilawas. Okay? Mga batanon, isa na panghilawas. Ha? Wa mo ka kuan na kanang kay bawon sa na panghilawas. Kana bang mga sexual sin ba? Bisan unsa nga klase basta sexual sin. Makaibo mga kana bang basta mo na lisod kayo i-explain din pero ang buti pasabot niya na tungod kay ang kasagaran sa mga tao karon bulabag yun magtuman yun sa iyang gusto naanay sugo nga ayaw panapaw uhimo yun siya o paagi nga makahimo niya na makalimtan ba ang sugo sa Ginoo, no? So, ato paminawon ang teksto nga akong gamiton karon kay mulangkob perligin sa akong giingon mulangkob man na dili raman sa ayaw ka mo panapaw sa ikapito nga sugo mulangkob ka na sa tanan mahitungod sa panghilawas mahitungod sa sexual sin o uban pa niya na so akong tawag si rap sa pagbasa sa balaan nga kasulatan nga mo'y himuon nato nga patukuranan sa atong mensahe karon. Palihog maningo. Kapito kasugo sa Dios. Exodo 20:14. Ayaw ka mo panapaw. Genesis chapter 3 verse 1. Sa tanang mga mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Usa niadto kay gayon, gipangutana sa bitin ang babae. Tinuod ba gayon nga gidid-an kamo sa Dios nga mokaon sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae. Makakaon kami sa mga bunga sa kahoy dinhi sa tanaman. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga naa sa tiliwala nini. Kay maingon ang Dios nga dili gayud kami mokaon sa bunga niana nga kahoy o bisan hikap man lang. Kung nimo na mo kini mamatay kami. Apan miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Miingon ang Dios niana tungod kay mahibalo siya nga kung mokaon kamo nini maabli ang inyong salabutan ug mahimo kamong sama kaniya nga nahibalo kung unsay maayo ug dautan. Sa dihang nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy nindot tanawon ug maayo kanon ug tungod kay nangandoy siya nga mahimong malamon mikuha siya og bunga ug mikaon. Giatagan usab niya ang iyang bana nga uban kaniya ug mikaon usab kini. Pagkahuman gayud nila kaon naabli ang ilang salabutan ug nasayod na sila kung unsay maayo ug dautan. Ug nasayra nila nga hubo day sila. Busa, nagahimo sila tapis gikan sa mga dahon sa kahoy nga igo alang sa ilang lawas. Okay, pwede na mong lingkod, no? Karon atong bahin-bahinon kung sa kanabang pagkasulti pa kung isda kini atong himay-himayon ang pulong sa Ginoo, no? Ayaw kamo panapaw. Usa kini sa makasuguan sa Dios nga kanabang makapadali o makapabungkag sa usa ka panimalay. Mao nga gihimo kining kasuguan sa Dios aron nga kita makabantay. Aron nga kita dili makapanapaw. So gihimo niya kini nga
paalala matod pa sa Tagalog. Gihimo kini niya nga pabala. Gihimo niya kini nga pahibalo. O gi-command niya kini dili kini suggestion, no? Gi-command kini niya. So, ang tao gusto man yun nga mo labag sa Cebuano naglabag. Gusto man yun nga mo supak sa sugo sa Ginoo. No? Ako usan ako ni anak. No? Bisan kay baon ako nga supak gani ka ng mga balaod sa yuta. Kay baon na nga supak ang na ay balaod sa yuta. Pero ngano man yun nga ato man yun nga supakon. No? Tanaw ko ni picture. Nindot kayo, no? Nangat tumi sa Bryce Canyon, pagtanaw mo, pagkanindot na lang lugar sa Arizona. No? O niya, sa sunod nga picture, makita ninyo nga, sana, area beyond sign, closed. Do not enter. Klaro kayo, di ba? Klaro kayo. Oh, no? Susunod, na ay brandilya. Nga giali, aron nga dili gyud makalapas. No? Gibutangan nila brandilya. Aron nga, isay gwapo. Aron nga dili ka mulapas. Kay naagoy babala. Naagoy balaod. Ayaw paglapas na kay kuya na diha mulapas ka kay bangin ka na. Saan bangin? Titip. No? Karon, yan na. So, gudang ka, o ano? Unsa gibuhat? Ning luhak. Kay gusto lagi mag-selfie-selfie, gusto magpalitra-litrato, no? Kay, aron maingon nga, wow, kadering ni pastor, oh. Ni nga tugid sa, lemang ka natitip. Oh? Nga tugid siya. Picture niya. Wa pagin ba kontento? Ningat pa pagin. Tanaw, ragod na kamoto. Usalang kaligas. Wa na. Agad. Di ba? Nailabaw pa dahil ako. Oh, tanaw. Ang una na ko nga asawa na. Nawa. Di, makontento nga maglingkod lang ni Pita. Gusto niya nga pakuha din siya dito nga nagbitay. No? Tanaw. Bawal na ha? Karon kay nakita sa akong anak nga maigibuhat ni Papa ug ni Mama. Pero ako sila titip kay. Nga naman, ang gibuhat ni Papa ug ni Mama, pwede po na. Di ba musunod na sila? No? Karon tanawa. Kasi nitabo sa Yosemite Park. Nga naman, ning adto mangyud sa tumoy unya kuha litrato unya pagkahuman unsay nahitabo napunggak ang dini nga parte asa man siya hulog siya perting taasan niya na sa Yosemite Park mabuhi ka na siya ngano mangyud nga mulabag man nga naay brandilya dere ayaw pagluwak sa koral kay kung luwak ka sa koral imo na nga kulpa. Di na sa gobyerno nga kulpa kay nagbutang man sila og koral, nagbutang po sila og pahimangno or pahibalo. Diba? So ang ato karon nga mensahe or ang atong tema proposition nato tema mao nga gidili sa Dios ang panapaw aron dili ta mahiagong sa kasakit bunga ni ining atong pagpanapaw, no? Karon ang pangutana, unsa may akong buhaton aron malikayan nako ang pagbuhat ni ana pagpanapaw. Unsa akong buhaton aron dili ko maka biya or aron dili ko makalapas sa kasuguan sa Dios. Ingon nga ang kasuguan sa Dios, ang
pagpanapaw, mo yun ni number 1 nga makagugba sa panimalay, di ba? Ang ato nga series. 10 values that build strong family. O napo ka kasuguan sa Diyos nga magligong sa pamilya. No? Mo na ang ibuhat sa Ginoo nga di kanato. Karon, dunay duhalan ka kamatuoran nga atong makatunan or atong makuha niini nga pagtulunan aron nga malikayan gyud nato kay tentasyon man gyud na ang mga tentasyon nga moabot kay nato ug dili ta makabantay sa maong tentasyon mahulog ta. Daghan na kayo mga nangahulog nga mga katawhan. Bisan gani ang mga kapasturan. Bisan gani ang mga kaparian. Why dili maing laki nini kung dili ta makabantay. Mao nga ang Dios nagpasidaan nato diha sa Biblia mahitungod sa paglikay nga dili kita makabuhat pagpanapaw. So ako ta mga dad-on sa una gyud nga panghitabo sa paghimo sa Dios sa tao, no? Duha ka kamatuoran nga atong madiskubre, no? Kaya doon na tayo kaaway. Una na itong kaaway. Inumdami. Kita mismo ang atong kaugalingon. Mao kini pinaka-kontra na to ang atong kaugalingon kaysa atong kaugalingon. Tanawa, ang picture. Musuki kita sa balaod. Musuki kita sa gisulti sa Ginoo. Ngita tag atong pamaagi, mangita tag atong gusto nga mao'y matuman. No? Karon, ang Ginoo nag-ingon nga magbantay kita. E na atay kaaway. Ang atong kaaway mao ang atong kaugalingon, fleshly desires, no? Ang atong kaugalingon na ay kanang kagustuhan nga gusto niya buhaton. Unya, lahi pa ni anak atong kaaway, dili lamang kita mismo ang kaaway nato nga gipanlang basugan nato nga atong ma-overcome, kundi na ay kaaway tangan naa sa kalibutan. Naa sa kalibutan, daghang kaayo nga mubira ka nato ngadto sa kahilayan. No? Daghang kaayo mga butanga mo laknit nato gikan sa mga kamot sa Ginoo. Gusto nga pahimuon tag mga buhat aron nga sa ingon niya na ma-destroy ang atong kinabuhi. No? Unya, ang katapusan, mao si Satanas nga mao ang kaaway nato. Gusto ni Satanas nga gubon gyud ang atong kinabuhi. O dili ta makabantay nga mao kana ang iyang katuyuan, guba gyud ang atong kinabuhi. So, ang una nga pagbuhaton nato aron nga malikayan nato ang pagbuhat sa dili pagpanapaw mao nga atong suaon yun. Unsa ang pamaagi ni Satanas aron pag-destroy ka nato, aron pagbungkag sa atong panimalay. Una, when Satan tempts us, he comes to us in disguise. Sa naibuti pasabot na ng disguise. Magtakuban din siya. Okay, kuhaan mo? When Satan tempts us, he comes to us in disguise. Kung siya pagkabuhaton, he disguises himself as a person. Dili siya maglakaw-lakaw nga
na ay sungay. Dili siya maglakaw-lakaw nga na ay pangil. Nagkahadlukan na to. Kaya ba na ko si Satanas na, ulikay na ko. Diba? Likayan ako na, kay likado na ko na Satanas. Dili siya, maghimo niya na nga kahadlukan siya. Kung sa inyo mo niya, tanawa. Versikulo 1. Sa tanang mga mananap nga gibuhat sa Ginoo, Ginoong Diyos, ang bitin mo ang labing limbungan. Labing limbungan. Kaya ba mo unsay buti pasabot na ng labing limbungan? Ikaw sa English diha, he is crafty. Kanang crafty ba? Kanang clever ba? Kanang maayo kayo mo pahiluna sa iyang kaugalingon kay when Satan tempts us, he comes to us in disguise and he disguises his person. No? Na ay gisulat diha sa Biblia nga he can even disguise himself as an angel of light. Pwede niya nga musulod sa usa ka tao o musulod sa usa ka butang mananap o bisan unsa nga dili siya kahadlukan. He disguises himself as an angel of light. Kinsa may mahadlok og anghel? Dili siya kahadlukan. Unya mo kana ang iyang pagbuhaton. Paagi niya nga dili siya kahadlukan. Nahadlok ba si Eve sa pagduol ni Eve niya? Diba? Wala. Nga naman. Remember, nga ang bitin sa una, naapa na siya ikuan. Nindot pa, kaayo siya. O gitsura. No? So, pag ganito ni iba, pagtanaw niya nga, uy, kanindot niya ning garden nga, gihimo sa Diyos. Nakita niya kining bitin. Remember, una ning bitin gitunglo sa Dios. Nindot pang iyang katauhan. Sa diha gitunglo na siya sa Dios tungod sa iyang gibuhat nga pagtintal ni Eva ug ni Adan. Nahimo siyang bitin nga nagkamang sa yuta. Nga gikahadlukan ato. Hadlok, isay wa mahadlok og bitin der. Diba? Pero sa wala pa siya tungluha sa Ginoo, ambungan nga klase sa hayop. No? Dili kahadlukan nga klase nga hayop bitin. No? Mao nga, kung sa may gibuhat ni iba. Nagkikistorya siya. No? Sa tanang mga mananap nga gibutang sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. No? He comes to us in a form of a person. Dili kahadlukan. Dili ka mahadlok. No? Nakuha ninyo? Why kahadlukan sa mong bitin? Nga naman? Tungod kay wala siya at pag-adto niya ni Eve, wala siya magdala o kadina. Nga angay kahadlukan, ma-aware si Eva nga, uy, saan ka niya kadina? Arong gapusong si Eva? Wala. Wala siya matukang Eva nga sa purma sa kubra. Nga usalan ka paak nimo, patay ka, no? Ninsunod siya sa bitin, no? O nagpaila siya sa iyang kaugalingon nga, hey, pwede ba mag-igistorya? Na dili kahadlukan. Ang iyang matang sa pag-igistorya,
di gyud ka ang ngayon pamahadlok. Ang pangutana, kinsa diha sa inyong mga amigo, kinsa diha sa inyong mga silingan, kinsa diha nga tao, gawa niyo mo kahadlok eh. Pero, di ay gisudlan sa panaway, gisudlan ni Satanas, nagtaguban. Si Satanas nga, usa ka maayo nga tao, pero, wa yung kay kalibutan ini. Wa kay matupas Tagalog kamalay-malay. Ha? Nagtakuban di ay gini. No? He comes to us in disguise. He disguises his person. Unsaon na ito pagkahibaw? Labi ng mga batanon. Unsaon na ito pagkahibaw nga siya nagtakuban o gisudlan o gigamit ni Satanas aron maguba ang imong kinabuhi. Isa may uyab dere. Nailagano. Pagkakibaw nga maudi ay isudlan di ini, gigamit di ini ni Satanas aron pagguba sa akong kinabuhi. Unya mahir pa kayo mo musulti. Oh? Gwapahan mo eh. Pag ingon sa lalaki na wana. Na siya tunga-tunga. Hapit na ka makuha na. Gupahagin mo. Ambot nga no nga. Every time nga magkita ta, mura magkuog. Matumba. Kuyawan. Matumba. Sa pagtanaw na ko sa imong kaanyag, sa imong kagwapa, no? Murag mawa mo ko ini kalibutan. Di ba? Kunya sa mga lalaki, sa mga babae sa ingon na kagwapo. Dali ra ba mo matumba? Dali mo ko kuyapan. Kagwapo. No? Okay. Kamacho? Tall, dark, and handsome. Muna akong gipangita. Ug moabot na sa imong kinabuhi. Wa kay kalibutan nga kana day siya gisudlan ni Satanas, kana day siya gamito ni Satanas aron mahulog ka. Mga babae ra mo sugot na lang. Bisag wa kay baw kinsa na siya. Musugot na lang. Basta makauyab og tall, dark, and handsome. Tawa mo na, okay, inuod. Muna, he comes to us in disguise. He disguises his person. Not only that, he comes to us in disguise. Number two, he disguises his purpose. He comes to us disguising himself sa iyang tinguha kaya kanimo. Unsa man ang iyang tinguha? Pag destroy sa imong kinabuhi. Pag destroy. Tanawa sa ikaduha nga kuan. Ayaw na sa uno. Usa ni adto kahigayon, gipangutana sa bitin ang babae, tinuod ba? Gayud nga gidit-an kamo sa Dios. Nga mo kaon sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman. Pangutana si Eve. Eve, tinuod ba gyud nga gisulti na si Ginoo? Nga kung mukaon ka sa bunga nini nga kahoy, mamatay. Tinuod ba gyud nga gidid-an kamo sa Dios nga mukaon sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? No? Gidid-an ba ka, Eve? Unsa may sulti ni Eve?
mitubag ang babay, makakaon kami sa mga bunga sa kahoy dinhi sa tanaman. Okay? Na unsa may nakaapan ni iba. Amo mo nakita diha. Ang nakaapan ni iba kay nakigistorya siya sa bitin. Wa magay kalibutan po di po nato mabasol si iba. Kay way kalibutan nga uy. Na ada ini tupak ning tawhana. Isudlan di ini sa espiritu sa kaaway. No? Kung saan lagi nimo pagkaibalo nga kana siyang tawhana, gisudlan sa espiritu sa kadautan. Ya, timanin ninyo mga batanon, timanin nato, timan anato. Kung kanang tawhana nga imong ika-istorya, mapalayo ka sa Dios. Timanin na. Usanas mga timailhan nga ayaw na lang yung pagtuga-tuga o pakig-istorya na anak. Tanaw si pakig-istorya. Mo na gusto sa kaaway nga mo engage ka sa pagpakig-istorya niya. Uy, ni-engage man siya. Nagig-istorya man siya. Watang hibaw no, kung sa'y problema ni Eve. Basta nag-away sila sa iyang bana, si Adan, no? Yung babae ra ba, udo na ikuan, away, no? May musumbong ato sa usa ka Kristohanon sad nga pareho sila og pagtuo, pareho sila og kanang kahadlok, na naay kahadlok sa Ginoo. Adto man hinuon mangayo og tambag sa mga dili Kristohano. Unsa may katambag na nila? Wala nga naman, wala may kalibutan mahitungod sa pulong sa Ginoo. Suwadto ta mo sa mga tao nga adunay kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo nga mo'y maayo nga mo tambag unsa imong pagabuhaton. Tingali na itong panahon na si Iba wala ka istorya. Nugnuman na to nga lahi baya ang kanang babae kaysa lalaki. Ang lalaki maghilom-hilom naman siya. Naay problema ang babae pero tindak-dak na. Unsa mga diha? No? Wa magigibuhat sa imong problema, sa atong problema. Unsa man? Di ba? Matug pa sa survey nga ning abot na og mga 100 ka mga pulong ng babae, ang lalaki wala pa kaabot og 5 ka words. Di ba? Oh, sulti mo ninyo, dili pa ko tinuod. Dili pa tinuod na akong gisulti. Di ba? O yan kay, tingali, walay ka-istorya si Iba. Suri-suri lang na ko nga akong mga kagulanan, nga akong mga, uy, nakatagpo, inuon siya. Dili mao. Ha? Unya, ni-engage pagid siya. Nakikistorya pagid siya. Mitubag ang babae. Makakaon kami sa mga bunga sa kahoy dinhi sa tanaman. Ang sunod. Ang sunod. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga naa sa tiliwala niini. Kay miingon ang Dios nga dili gayud kami makakaon sa bunga ni ana nga kahoy. Ubisan mo hikap man lang kung himuon na mo kini mamatay kami. Sorry ay? Pwede mami mukaon sa bunga sa mga kahoy nga niya as tanaman. Gawas ni ining bunga sa kahoy nga niya as talwala sa garden. Dili may pagkaon, gididan may pagkaon ini. Kaysa higayon nga mukaon kami nini, mamatay gayud kami. Bisan gani, kapan lang gidugangan lagi niya. Bisan gani paghikap nini. Ang babae gyud no. Iyang panalipdan ang Biblia. Iyang panalipdan ang buong sa Ginoo. Iyang dugangan pa gyud. Oh, aron nga masiguro tingali niya nga Ibaw ko niya na.
Kapan lang? Kaya ginipinsahan na to ang pulong sa Ginoo. No? Mao nga kinahanglan yun nga. May pawaan na to ang pulong sa Ginoo. Nga naatay kahibalo. Kinahanglan yun nga basa ta sa Biblia aron dili ta matunto sa bisan kinsa. Daghan na kayo karon mga relihiyon o kung sa pananguban nga nasunod-sunod lang ta. Watay kahibalo kung ang atong gisunod eksakto or ang atong gisunod dili. Basta, kung unsa ilang gibuhat, o kuya kong buhaton. Pareho sa aking tulog ka anak. Pag gibuhat mo din ni Papa o ni Mama, okay lang tingali nga. Mula pas mi sa pader. Magpasilpi-silpi mi. No? Maupod na ang problema sa mga kabataan-unan karon. No to sex before marriage, di ba? Karon, mingon mo, gibuhat mas tanan. Nga nung dili na kabuhaton, no? Maiwit ko. Gibuhat sa tanan. Kanya mahimo karabang katawanan. Kung dili na ni buhaton, ma-left out ka. So ikaw, magtinguha sab nga. Wakahimo sa ingon, kay dili ka gusto nga maiwit. Peer pressure. Muna. Ihatag na lang nimo ang imong pagkatao aron lamang nga dili ka masugsugan, dili sana dili ka masugsug sa imong mga amigo ug amiga, no? O ni kasagaran may tabo karon dining kalibutan, no? Uso karon din sa Pilipinas, dili lang din sa Pilipinas, tibo kalibutan. Ang pagpuyo-puyo. Ang Diyos dili gusto ni anak. Gidili ka na sa Diyos ang pakighilawas mo na ingon nga pakighilawas. Nga dili kasal, pero nag-ipon ka mo. No? Ingon na Ginoo, ayaw kamo ni anak. Ang pulong ayaw, kung maingon gani ang Ginoo nga ayaw gina. No? Ayaw kamo manapaw, ayaw gina. No? Pero tungod lagi kay pastor, kalagyon pa sayon, may lang ka kay naay magasto nimo sa pagprase sa papilis. Kami, wala taon. Oh, unya kay naghigog maay mami sa usag-usa. Oh. Unya mao may gibuhat pud nila. Bisan sa mga Kristohano na yung mga Kristohano nga mo puy gibuhat. Uy, ikopya. Sila gani, nanay precedence. Naanay makita ni mo nga masunod. Sila gani gibuhat mo gani. Ako pagkahanga. Sila dugay na gani nga Kristohanon. Ako pagkaha, gabag ulang gani ko, no? Pero ingon na Ginoo, ayaw, di anak. Pagdabag ka na, pagsupa ka na sa akong mga gisugo kaninyo. Wala giingon diha. Pagsupa ka na sa gisugyot ko kaninyo. Dili man na sugyot. Waan ka na. Balaod sa Diyos sa matag usa ka nato, no? Okay, klaro na tani ana. Miingon ang Dios niya na tungod kay nahibalo siya nga kung mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan og mahimo kamo sama kaniya nga nahibalo kung unsa ang maayo dawtan. Ikaduha, nga kamatuoran na atong madiskubre mahitungod sa kalaki ni Satanas aron gyud nga makuha kaniya, matintal kaniya sa pagbuhat ug supak sa kabubuton sa Ginoo. Oh? Unsa man? When Satan tempts us, he comes to us in disguise. He disguises his person, and then he disguises his purpose
ang tinguha niya nga i-destroy kayo. Maguba ang imong relasyon sa Ginoo. Karon nga naa na kas Ginoo, tinguhaon ako nga gubaon ang imong kinabuhi. Ingon niya, the enemy comes but to steal your joy as a Christian. To kill your love for God. Iyo pagigugma sa Diyos. Gusto niya nga patyo na. O eventually, to destroy you. As sa John 10:10. Gusto niya nga makita ka nga, di man di ka makuha. Gusto na ko nga mag-antos ka. Tungod kay imong gilabag ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naamay consequences nga mo resulta ni anang atong pag supa sa balaod sa Dios. Naagi na. No? Mo lagi na nga usan niya na nga dali kayo makapabungkag sa panimalay ang panapaw. So, when Satan tempts us, kadua, may punto. When Satan tempts us, he levels his attack against God's word. Ano iya kang tistingan kung kahibaw ka ba sa pulong sa Ginoo? Kung kahibaw ba ka sa imong Biblia? He levels his attack against God's word. He causes us to doubt God's word. O, tanaw ba? Apa ningon ang bitin? Dili tinuod na nga mamatay ka mo. Dili tinuod na nga mamatay ka mo. Yeah. Mingon ang Dios niya na tungod kay nahibalo siya nga kung mukaon ka mo nini, maabli ang inyong salabutan. Ug mahimo ka mong sama kaniya nga nahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Oh, iaw na. He levels his attack against God's word. He causes us to doubt God's word. Iya kang limbungan, iya kang libog-libugon sa imong gibarugan nga pagtuo. Iya ka nga iliko-liko, maghimo siya paagi, aron nga sa ingon niya na makapangutan na ka sa iyang mo kaugalingon. Tinuod ba pugahan nino? O wakay basa-basa sa imong Biblia o sa may mahitabo nimo. Ama, mo kakil. Magani mga nagbasa o Biblia nga nangahog. Nanon sa pagkahagon, dili ka suhito, dali ka ra kay hagbungon sa kaaway. No? Oh. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwal anini kay miingon ang Dios nga dili kayo kami mukaon sa bunga ni ana nga kahoy ug bisan mo hikap man lang kun himuon na mo kini mamatay kami. So, ipangutan na siya. Apan ningon ang bitin dili tinuod nga mamatay ka na. Ang katuyuan sa bitin nga i-check down nako ang imong theology. I-check nako ang imong kahibalo mahitungod sa Biblia. Kung kahibaw magyud ka. Mingon. Apan mingon ang bitin dili tinuod nga mamatay ka na. Dili tinuod nga mamatay kamo. So nag-inject siya og pagduda because us to doubt God's word. No? Muna pamaagi ni Satanas aron nga malimbungan ta. Muna iya pamaagi aron nga mapalayo ta sa Ginoo. Muna pamaagi niya aron nga ma-destroy ta. Mo gini niya tinguha. Ang purpose niya ma-destroy kita. No? So, it causes us to
doubt God's word. Ibaw siya. Saan? Wa mautro ang iyang pamaagi. Nautro ang scenery dito sa Garden of Eden. Pero, ang iyang pamaagi sa pagtintal sa tao, bisan asa sa kalibutan, maura gihapon. Baba mo, maura gihapon. Murag na sa size. Tanaw na to. Ang sulod din eh. Ko, wala na. Ada yang mapil. Sige, diha lang muna ta. Wala na ito mapil. Ang giingon diha sa kaning unahan nga ang Diyos dili gyud siya buot unta nga kita mahulog. Muna nga nagpasidaan siya daan kanato sa iyang mga pulo nga mo kini inyong buhaton. No? Aron nga kung tintalon ka mo ni Satanas, dili ka mo dali nga malaglag. When Satan comes to us or when Satan tempts us, he levels his attack against God's word. He causes us to doubt his word. Injikan ta niya. Tanawa, ginjikan si Eve. Nya kay nagtubay siya sa istorya. Unsa may mahimong resulta niini? Ha? Unsa may mahimong resulta? Dili tinuod nga mamatay ka mo. Limang kanihan na. Si Eve, curious siya. Tinuod ba ka eh? Sa dihang gitunulan siya sa bitin sa bunga sa kahinganaan sa liwala sa garden. Unsa may iyang gibuhat? Ikaon siya. Nga naman, ang tulong kabutang nga gidesire sa usa ka tawo mao ang wow, kanindot ni anang bunga. Daghan mo ta nga bunga diha sa palibot sa garden sa Eden. Gitugutan mo ta sila pagkaon ni adtong tanang mga prutas gawas sa usa ka butang nga prutas nga naa sa liwa sa hardin. Ngano man gyud nga ang kana man yung prutas nga naa sa liwala sa garden nga gidili sa Dios pagkaon. Mao magay gitinguhan niya, wow. Sana last of the eyes. Kay bawo mo nga gidili na sa Ginoo ang pakitrato sa mga dautan, di ba? Ato nang sa Salmos 1. Kay bawo mo nga gidili sa Ginoo ang pagminyo o dili parihon nimo o pagtuo. Nga naman, mo resulta kini sa kagubot sa pamilya. Naamoy daghang anak, gusto nimo siya nga ang inyong anak pasibahon nga rin sa tinuod nga pagsimba sa Dios, nga espiritu ug sa kamaturan, ang imong pares mo birapod sa inyong mga anak pagsimba sa dili iya sa kabubuton sa Dios. So kung sa man ang muhimong resulta niini, kagubot sa panimalay. Unya ang mga kabataan, mga anak, ma-confuse kung sa mo yun eh. May tinuod din eh. No? Muna nga ipahimang lupot si Paul nga, do not be unequally yoked with the unbelievers. Ano man? Ito yung resulta din sa kagubot. Resulta sa kagubot. Last of the eyes, kanindot, pag ikauno ni Ana. Usa ka butang lang na naas kaliwa sa garden. Last of the eyes, last of the flesh. Kanindot kauno tingali ni Ana. Kanindot niya nga prutas, oh. Last of the eyes. Kanindot tingali tilawan. Kanindot tingali nga kaunon ang maong prutas. Last of the eyes, last of the flesh. Unya, katulo, pride of life. Giinan man siya ni Satanas nga sa panahon nga kauno ninyo kini, mapariho kamo sa Dios.
Kinsa may dili gusto nga mapareho ka sa Dios, no? Mahisama ka sa Dios. Pride of life, gusto na to nga maabli ang atong kahibalo sa mga butang maayo ug sa mga daotang dili. Kinsa may dili gusto niya na? Gusto tag wisdom. Pero tinguhaw na to ang wisdom nga dili wisdom nga nagigikan sa kalibutan, kundi wisdom nga nagigikan sa Dios. Mo na atong tinguhawon unsa man ang wisdom nga nagigikan sa Dios? Ang mga pulong sa Dios na nasa Biblia. When Satan tempts us, he levels his attack against God's word. He causes us to doubt God's word. It causes us to distrust God's character. Maigit si Satanas, ingon siya, kaysay gayon na mukhaon kanini, mahisama ka sa Diyos. Ikaw po nga namati, naabog hindi, gitago ang Ginoo nga rin namo. Oh. Distrust God's character. Naade gitag-taguan ang Diyos nga wala ihatag namo. Diba? Mabayan ay kasagaran nga rason sa mga tao nga makikuyab sa mga dili Kristohanon. Ano man? Kaya na nako siya nga dadpon nga tos Ginoo. Pero kung imong tanawon, daghan kayong mga nangapili niini nga nagkatarungan. Kaya nako na dadon. O maminyo nami, kaya na nako nga dadon nga to sa Ginoo. Kaya. Ang lalaki, pagpaitoy-itoy na na. No? Karon maghuna-huna na, bantay ka lang. Magkuha na ikaw. Ikaw na po'y magpaitoy-itoy na ko. Ayun si Satanas, no? Ikaw po nga babae, kung makabati sa imo uyam, ngayon, dili ka gitinuod nga nahigugman ako, kay dili man na nimo ihatag. Ang babae sad, na lang, aron pagpamatuod nga ikaw, nga ako nahigugman nimo, ihatag na lang po. Kanya pagkauman na ng paghatag, unsa man? Biyaan, mangita ng butuglain, aron madaghan ng iyan na pinuangan. Ingon niya ang lalaki. Ako lalaki man, maunay mentalidad sa usa ka lalaki. Pagbinuang natos babae, padaghanay ug uyab, padaghanay. Ba mo mga lalaki kung sila ang magtigom kung sa may buhaton sa mga lalaki o kinsan po imong nabirahan karon. Tinuod ba yan na? O kinsa may bago ni mga prospect. Kunya ra ba ang mga lalaki kung magtigom na ang iyang mga babae nga iyan ang nagamit, mo istoryahanan, mo istorya sa usa, kunya mo istorya na pong natusuban, mo istorya, maluko pong istorya. Nya, unsaon naman na? Labaw pas marites ang mga lalaki, oy. Mariotes na mga lalaki. Pahambugay man. Ako nagmarino ko 12 years. Maunay kanunay na mo nga istoryahan. Padaghanay ug uyab, padaghanay kinsay daghan nga nakabuhat og dautan sa ilang mga uyab. Nya ikaw nga babae, wa na distroso ka na imong kinabuhi. Unya ra ba ang malalaki? Ate inom duminin ninyo. Ang mga lalaki ra ba? Dili mga asawa o dili gyud birhen. Mangita niyo og birhen. Kaya ug imong ihatag na usaon wala na. Pildi ka lang. Pildi ni gyud imong kinabuhi. When Satan tempts us, he
He levels his attack against God's word. He causes us to doubt God's word. And he causes us to distrust God's character. Okay? Nakuha na to. Primero ha, when Satan tempts us, he levels his attack against God's word. He causes us to doubt God's word. And he causes us to distrust God's character. Ang character sa Ginoo mahigugmaon, mapanalipuron. Gusto niya nga panalipdan ka. Mga naay mga balaod nga gipos niya naa sa Biblia ang imo pagbasa. Kay kung dili imo mabasa, kasupak ka gyud sa Ginoo. Klaro ba? Klaro ha? Karon nganong gidalaman din ako nga unta bersikulo 14 raman unta. Pastor, bersikulo ayaw kamo panapaw. Saan ba niya ako? Saan ba niya Ginoo mag-i-explain din yung unsa ni pagpanapaw? Pero makita ni mo kay dili man gyud siya mo kontradict sa iyang mga pulo. Makita ni mo sa ubang mga passages sa Bible nga maudi ay dili lang kay kini pagpanapaw kundi sa tanang mga matang sa sexual sin. Kaibo, kailibgon sa ulo, duguban pa. Puyo-puyo, pagkuhan, sex before marriage, dugun sa parang uban. Naglangkog kini sa tanan. No? Muna nga, atong gi-expose sa tanas nining iyang pamaagi. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Huwag na niya pamaagi nga aron. Laglag ka. O nausap na lagi ang sin sa Eden. Bisag asay hindi maog hapon. Wa niya usba ang iyang teknik, ang iyang pamaagi maog hapon. So unta kita nga mga Kristohanon, kay bawo na ta siyang teknik, kay bawo na ta siyang mga pamaagi. Dili na kita naive. Dili na kita niya na ganang uwat, uway kahibalo. No? Ni adtong mga tao na nahulog na, okay? Ni adtong mga tao nga nakabuhat na niya ng mga butangan. Ni adtong mga tao nga wala gigod paglaom. Kung kay nahulog ko, giingnan ko sa Ginoo nga sa iyo dining ako mga pambuhat. Pero unsaon man nabuhat naman ako. Dili ni nga mensahe pag-resurrect, no? Pagbuhi sa inyong mga kaagi. Dili ni mensahe aron nga sa inyo ni ana mubati ka og pagbasol ba kanang mubati ka og guilt feelings. No, dili mo niyan ang Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon. As far as the east is from the west. How far is it? Kung sa kalayo ang east o west. Kung mo lakaw ka sa tuo, east, eastward, way katapusan. Kung lakaw po ka sa wala, westward, walay katapusan. Insya, as far as the east is from the west, that's how far I will remove your sins or transgression from you. Naliman ka niya na. Ingan siya nga, kung maginulsul ka sa imong mga sala, nga imong nabuhat ka ni Adto, baguhon ko ikaw.
If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are past, new things have come. Wala na to, kalimtan na to niya. Ingon niya na kamaayo ang Ginoo ka na to, kay ngano? Ginoo ta siya pero limtanon. Nabay Ginoo nga makalimot. Naa. Kining bahina sa scripture. Kining bahina nga kung mangayo ka, musurinder ka sa Ginoo, sa imong mga nabuhat nga sa una, o magkinabuhi ka mo, repent ka, mo turn around ka, gikan dito, na sige kag padayon sa pagbuhat sa ingon, imong talikdan imong masala, ari ako sa Ginoo karon, sugad karon akong ikomiter ang akong kinabuhi diya sa pagsunod kanimong Ginoo. Sa ingon niya, as far as the east is from the west, that's how far I will remove your transgressions from you. Dili ko na kana hinumduman. Kalimtan ko na kana. Tingali ni katubang nato sa Ginoo no. Wa gini usa ka nato nga wala makasala. O para sa Ginoo gamay nga sala ug dako nga sala pareho ra. Kaniya tungod kay siya huli. Patungod sa iyang gugma, iyang gipadala niya buktong anak aron nga mooy mo pasaylo ka na to. Aron nga mamahimo siyang sakripisyo alang ka na manluluwas sa atong kinabuhi, sa atong pagkamakasasala. O sa panahon sa paghukom, atubang kita nga niya. Ang saman, Ginoo, kaya ba magyug ka no? Ay nakabuhat ko sa ingon. Unsa ba? Nabuhat mo? At ito ba? Itong gibuhat na ko. May ingon tingal ang Ginoo na to. Unsa ba? Unsa ba nabuhat yan mo? So ingon niya na ang Diyos. Kalimtan niya na. Tanay yung mga nabuhat niyong kalapasan. He will forget it. Ibag-o ka na sa Ginoo. Anaa ka na'y kinabuhi nga pagkabago mo nga ang tao nga tinuod yun nga ning repintar sa iyang sa ning kumitir sa iyang kinabuhi nga musunod kay Jesucristo. Gituuhan niya si Jesucristo mao ang personal niyang manluluwas o gidawat niya, giablihan niya ang kasing-kasing aron nga si Kristo mamayhong hari sa iyang kinabuhi. Na agil kausaban nga mamahitabo sa iyong kinabuhi. Na agil mausab gyud. Dili ka magpabilin sa una nimong mga binuhatan. Mula ang nakanindot sa atong Ginoo kay kung imo siyang dawaton, dili na kinahanglan pa nga maniguro ka pa. Pagtrabaho, aron ka maluwas. No, dili. Naghago-hago ka niya na. Tungod kay luwas ka na, ang balaang espiritu nga naa sa imo kinabuhi, mounay mo trabaho alang kanimo aron nga naa na kay kausaban. Dili mahimo nga dili ka mausap kay ano, naa nang balaang espiritu sa imo kinabuhi nga mooy budok-dok kanimo. Nga mooy mo pero sayop na. Oops, dili na mao nang imong gihimo. Mao nga masayran nimo sa imong kaugalingon. Salamat Ginoo sa imong gihatag nga kaluwasan ako. Niadto kusog ko kayo manungo. Niadto kusog ko kayo mo gamit sa imong ngalan nga walay kapuslanan. Niadto dali ko masuko. Niadto mao ni ako mga binangatan. Apan karon imong gibag-o, daghang kay mga testimonyo nga ingon niya na. No? Madugay na ta kung ako pang enumerate. Pero nakita ninyo na ibaw mo nga tinuod na akong gisulti. So unsa may atong buhaton? Unsa may inyong buhaton? Okay. Ha? Si Roy Regals, usa ka football
player sa college. Siya na naanay butang sa University of Berkeley. Unya, ang ilang kalaban, championship game na niya sa Rose Bowl sa Los Angeles. Dito himua ang pakigsangka sa West US side o sa East. Pare ba sa NBA? No? Sangka na sila dito sa Rose Bowl Stadium. Championship game. Karon, kaya ba mo sa football? Nakakita na tingali mo, no? Football. Alam, magbutan sila ng mga pading dire kay it's physical sports. Nga magbinanggaay na sila. Kung wa kaniya ng mga pading ni musibok ni mong lawas, balik-balik. Lalima ka ng pila katunilada na mubangga mo. No? So, ay nita mo, sa pikas, kining parong sa ila ang bula. O, parong sa kontra ang bula. Karon, pagdagan sa kanang ilang kontra, ngadto sa ilang goal, no? Ngadto sa ilang kanang goal ba? Nabuhian man niyang bula. Unya, ang nakanindot kay si Roy Regals, mo'y nakapunit ngayon eh. Once nga mapunitan niya mo, pwede ni mo idagan nga to sa inyong goal. Kung maka-touchdown mo, kamay mo daw. Di ba? Napambul or nabuhian sa kaad kontra ang bula. Iyang nakuha. Pagkuha niya, gindagan niya, kusugay, pagdagan, haladagan. Araw nga maka-abot dito sa ilang goal. Siya nagita yung mga tao. Dili niya mabati ang syagit sa coach. Dili niya mabati ang syagit sa mga kauban niya. Nga siya nagpadungat to sa kontra nga goal. Patay no. Kaagad tamas ginawa nga. Gusto din niya nga maka-score. Championship goal. Halanda kayo. Banha kayo ang mga tao. Lalo mga estadyo, pila na kalibong na adiha. Wa siya kabati. Nasayop ng imong pagdagan nga to. Sa kontra ka na. Stilan. Pag half time, ngadto sila sa ilang locker room. Pag abot dito sa locker room, si Roy Regals, nag-aral siya. Di siya makatanaw sa iyang mga kauban. Ano ba siya? Hilom ang tanan niya mga kaubanan. Lingo-lingo sila sa mga nahitabo. Siya po, ang coach, wala lang musulti. No? Aron tingali dili masakitan, kung siya ang iyang plano, ingon din siya. Time is up for the second half. Kinsa tong mga tao nga nagduwa sa first half. Mao gihapon ang akong pilion sa pagduwa sa second half. Tindog din ang mga players. No? Ngadto din sila sa field. Pag-adto na sa mga players ang nahamilin si Roy Regals. Ipangutan na siya sa coach. Nabatian mo ba ang akong gisulti? Kinsa tong nagduwa sa first half, mauwi gihapon ang muduwa sa second half. Ingon na si Roy Regals, dili na ko kaya, coach. Nauwawan ka. Nauwawan ang akong kaugalingon sa thousands of people nga nagtanaw na ko o dili lamang dinhi sa stadium ko dili sa tibuok kalibutan. Ay, televised ko na. Dili na nako o wala na ko'y naong ikaatubang pa nila. Kaya baba mo kung sa igihimo sa coach nila. Roy, it's only first half. Do your best
for the second half. Wow. Nabuhayan siya. Naari ay, nagsalig pa di ay angkot sa iya. Mga nga na buhi ang iyang dugo. Yung adto siya. It's only first half. You have the second half to prove yourself. Iprobahi ang iyong kaugalingon na dili na ka niya to. Dili ka di ay. Inato. Nabuhian siya. So ning siya, ug sa entire niya nga kinabuhi sa football player, sa second half sa iyang kinabuhi, mo ito'y pinaka anindot nga pagduwa niya sa football. Kay dito, nagdala, mo ito'y nagdala, pinaagi ka niya sa championship. Yeah. Tingali inyong debate karon nga, may naman din akong pagkahulog. May na akong pagkalaglag. Ano na ito mahinumduman? Ang ako magibuhat. Kaya ba mo? Kung feel ka guilt sa iyong kasing-kasing, kung feel ka nga you're down na, di nakakabangon mo na trabaho sa Satanas. Di nakakabangon. Wa na kayo paglaon sa inyo mong kinabuhi. Nahimo na nimo kukan. Naibaw ang gana. Apan ang Ginoo nag-ingon kanimo, it's only half of your life. You have the second half sa imong kinabuhi nga banguno nimo ang imong kaugalingon. Ako na'y mahibaw nimo. Ako na'y mo lead kanimo. Ako na'y mo giya kanimo. Sama sa paggiya sa coach, ang Ginoo mao ang coach na nato. God is the God of second chances. Muna yung nakaanindot niya. O ang first ni mga kinabuhi, gikalimtan na niya, wala na na. Ayun na naguna-una, kaya maka-apiktar na sa imong pagkinabuhi sa ikaduhang sa ikaduhang yugto, sa ikaduhang bahin sa imong kinabuhi. Kahit kung ka na imong una-unaon, dili nagikan sa nako. Kung dili gikan ka na sa kaaway, aron dili ka makapamuhat sa gustong ipabuhat sa imo si Ginoo. Ayaw paminawa ang kaaway. Nag-iwan ng Diyos. Though your sins are like scarlet, I will make it as white as snow. Bisan unsa pagkapula sa imong sala, sama sa antuanga. Ingon ang Diyos, paputiong ko kini, sama sa snow. Iba mo nga ang snow, pure ka na siya. Pure. Pwedeng inumun, pwede ninyo kulitahon, kunya butang sa kanang pitsil, pwedeng inumun. Pwede ganyan mo nga maghalo-halo. Yan na. Pagkin sa man lagi gusto maghalo-halo ka pertitog nawa. Labi ko nung ba? Kanunay mag-snow dito sa among lugar, Texas. Kalami, ano noy, halo-haloon. Naanay daghang sangkap, pero why gana? Pero it's pure. Paputiong ko kini sama sa yellow ice. Pure. Kinsa may dili gusto niya na? No? Kalimtan ng imong mga sala. Muna ibaylo sa Ginoo. Diha sa imong kinabuhi. Dili pa yun nimo mag-grab ka na. Gusto nimo nga magpabilin ka nga down sa imong kinabuhi. Gusto ka nga magpabilin nga sige kag mukmuk nito, sige kag hinumdum sa imong mga nabuhat batok sa Ginoo. Nga naa madintay sayon nga pamaagi ang Ginoo aron nga ang imong second life mahimong may kapuslanan diha sa Ginoo. Dahil na to ang Ginoo tungod sa iyang pagkamaayo. Pag-amputan. Ginoo, salamat. Kaya kung naghatag ka na mo og ikaduhang kinabuhi, human kami mabukan, human kami
naglunang sa lapok sa kasalanan. Imo kaming gibangon, imo kaming gilimpyuhan. Pinaagi sa balilhon o balaan nga dugo ni Jesucristo. Kami makaatubang kanimo. Doon na kami access sa imong trono sa grasya tungod kay ang dugo sa Ginoong Jesucristo dito sa ibabaw sa krus nga nag-agas supisente na kana sa pagkuha sa tanang mga kasalanan sa kalibutan. Akong gidawat ini nga kamatuoran, akong gidawat sa Jesucristo nga akong gituhan gid siya way lain na makaluwas ka nako kundi siya ra gyud. Akong ablihan ang akong kasing-kasing sa pagdawat kaniya usukad karon. Kining second chance nga imong gihatag na rito nako sa akong kinabuhi. Ako na kining gamiton aron nga makaabot ako sa finish line sa katapusan yugto sa akong kinabuhi. Maggamit na kini alang sa imong kahimayaan, alang sa imong kalipay. Mo kini ang akong kinguha nga gibago nimo. Sa ngalan ni Jesucristo, ini ang akong pag-ako. Amen. Amen. Pag-isip-isip ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patunguhan, may dahilan, ba't di mo ito alam? Ano nga kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Sa Diyos lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo
Wag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas araw sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Amen. Nindot sayo sa mensahe sa awit no, pag-challenge sa matag usa kaninyo nga karon ang panahon sa pagbago, no? Karon ang panahon sa pagbiya sa kasalanan. Kay wa may nakaibaw ka sa pagkuhaon sa Ginoo. Karon ninyo desisyon, no? Announcement. Karong Domingo maabot. Karong Domingo karon sunod. Ang madala sa mensahe ang atong ambungan nga igsuon si Brother Nante Diadole, no? Ang iyang dadon, ayaw kamo pangawat. Nindot kayo, no? Naagi pahimang no ang Diyos nga, uy, unsa man ni nga pangawat naani ng utanaw, unsa man ni pangawat kaysa wala makapangawat din eh. Wa gimingon ako, no? Kay nga naman nagkapangawat ta. Ay uban mangawat og boyfriend, mangawat og girlfriend. Example lang na ha? Example lang na. Ayaw kamo pangawat ikawalo nga kasuguan sa Dios. Nganong importante man ni sa pamilya?